Si Ana ang mas lalong nagulantang sa revelasyong narinig mula sa matandang madre. Ibig sabihin lang kasi nun ay kamag-anak nila ang isa sa mga umapi sa pamilyang inalipusta sa matagal nang lumipas na panahon sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon ay nalinawan na si Darius na ang pumapatay sa mga tao ay ang mag-amang Hator at Sanggol na naging isang mabangis na tiyanak na muling nangabuhay para maghigante sa kalupitang ginawa ng mga tao sa kanilang pamilya. Nag-uumpisa na ang mag-ama na kamti ng hustisyang matagal na nilang inaasam at pinapangarap. Maraming salamat po sa mga impormasyong sinabi ninyo sa amin ni Inang Madre. Aalis na po kami at may gagawin pang mahalagang bagay. Medyo hinila ng binata ang kamay ni Ana dahil sa pagkakapako nito sa kinatatayuan. Hindi kasi makakilos dahil sa mga nalaman at nananatiling lutang sa kinatatayuan. Pagkalabas nila sa kumbento ay dumiretso sila sa bahay ng binatang espiritista. Bala kasing maghanda ni Darius para sa mga pangontra at panglaban na gagamitin niya sa mag-amang nagbabalik mula sa libingan para kunin ang hustisya na inaasam ni Ason. Hindi naman masisisi ni Darius ang mga mapaghiganting kaluluwa dahil sa mga kalapastangan ng ginawa ng mga tao sa kanila, lalong-lalo na sa ilaw ng kanilang tahanan. Subalit tungkulin niyang pangalagaan at iligtas ang buhay ng kanyang mga kababayan. Hindi ako makapaniwala na nagawa ng pinagmulan kong angkan ang ganitong karumal-dumal na krimen. Subalit mga ninuno naman namin ang may mga nagawang kasalanan na. Pero bakit nadamay ang aking mga magulang at pati na ang aking mga kapatid na walang kaalam-alam at inosente pa sa lahat ng bagay? Hinding-hindi mo kailanman mababali ang sumpa ng mapaghiganting kaluluwa dahil iyon ang laman ng sinabi ni Ason bago siya malagutan ng buhay. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay gumawa ng paraan para pigilan ang paghahasik niya ng lagim. Hindi na lamang umimik si Ana sa sinabi ng binata dahil may punto naman kasi ang mga sinabi niya. Sumunod na lamang ito pauwi sa kanyang bahay para ayusin at ihanda ang sinasabi nitong mga bagay na makakatulong sa kanila. Wala na din kasi siyang uuwi ang pamilya, kaya kay Darius na lang niya ipagkakatiwala ang lahat at alam naman niyang ligtas siya sa piling nito dahil mula bata ay kilala na niya ang pagkatao ng binata. Habang lumilipas ang mga oras ay mas lalo namang binibilisan ang paggawa ni Darius ng mga panguntrang maaari nilang gamitin kung sakaling makakaharap nilang muli ang mag-amang naghihigante. Wala siyang ideya kung paano tatalunin ang mga ito, subalit may paraan naman siya para sila ay maitaboy. Mahigpit na pinagbilinan ni Darius si Ana na wag bibitawan ang ibinigay nitong agwa bendita sa kanya dahil malaking tulong umano iyon para hindi siya basta-basta malalapitan ng halimaw na tiyanak at ng isinumpang aswang. Iwiwisik lang daw niya iyon sa kanila kapag tinangka siyang atakihin dahil sa banalang tubig na iyon ay paniguradong mapapaso ang kanilang mga balat. Basta gawin mo na lang at sundin ang mga bilin ko sa iyo, Ana, at wala tayong magiging problema. Nakikiusap ako na sana ay kahit anong mangyari ay huwag mong iwawala sa kamay mo ang agwa bendita. Tumango na lamang ang dalaga. Muli namang bumalik sa pag-aayos si Darius hanggang sa sumapit ang pagdilim ng paligid. Pagpatak pa lamang ng alas 7, pagkatapos nilang maghapunan, ay nagsimula na silang maglakbay papunta gubat. Tahimik nilang binaybay ang mga detalyadong mga daan na madalas tinatahak ng mga tao para mangahoy at mangaso sa gubat. Subalit makaraan ang ilang oras ng paglalakad ay wala pa rin silang nakitang mga mapanganib na nilalang na kanilang tinutugis. Kaya naman
Bumalik sila sa kanilang pinanggalingan, saka tumahak ng ibang direksyon. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay bigo pa rin sila. Nakakaramdam na ng pagod at panghihina si Ana, kaya pansamantala silang nagpahinga sa makahoy na parte ng gubat. Nagmasid naman at nagmatsyag si Darius sa paligid, pero wala siyang naramdamang panganib roon. Sa kanyang pagmamatsyag ay nakita niya ang isang malaking sawa na mahimbing nang natutulog at nakapulupot sa isang sanga ng punong kahoy. Nilapitan niya ito at dahil sa mababa lamang ang sangang kinaroroonan ay mabilis niya itong pinugutan ng ulo. Pagbalik niya sa pinag-iwanan niya kay Ana ay mahimbing na itong natutulog habang hawak-hawak pa rin ang agwa bindita. Pinukulan muna niya ito ng ngiti, saka gumawa si Darius ng isang apoy. Doon ay nilagay niya ang bitbit na sawa at nang masunog ang balat nito ay sa kanya matyagang kinuskus ng kutsilyo. Pagkatapos ay nilinisan niya ng dala nilang tubig. Naghanap siya ng matuwid na sanga na sariwa pa lamang. Sa kanya ito pinutol saka pinatulis ang dulo. Pagkatapos ay tinuhog niya ang nilinisang sawa. Sa kanya muling inihaw. Dahil sa bango ay nagising si Ana. Nakaramdam kasi ito ng gutom. Kaya dali-dali niyang hinanap ang pinanggagalingan ng masarap at bagong lutong pagkain. Wow! Ano yan? Mukhang masarap ah. Ang daya mo, Darius, ha? Kumakain ka, pero ako tulog, pero nangangalam ang sikmura. Nasaan ang konsensya mo niyan, ha? Hoy Ana, tika lang, baka hindi kayang sa... Hay naku, Darius. Mamaya ka na magsalita at gutom na talaga ako. Palibhasa na sayaran ng sikmura mo ng pagkain eh. Quiet muna, okay? Nanahimik na lamang muna si Darius habang pinapanood ang dalagang kumagat ng malaking piraso sa laman ng inihaw na sawa. Sobrang nasarpa ng dalaga, kaya hindi niya ito nilubayang lantakan. Natutuwa naman sa kanya ang binata dahil sa kalukuwang ipinapakita. Sa kabila kasi ng napakaamo at napakagandang mukha ni Ana, ay nagagawa pa niyang kumain ng ganoong pamamaraan sa loob ng kagubatan, na halos namimilog na nga ang mga pisngi sa pagkaing laman ay patuloy pa rin sa pagsubo ng hindi man lang nabubulunan. Pero sa kabilang banda ay alam naman ni Darius na laking hirap ang dalaga dahil kababata niya ito at kasabayan niyang lumaki. Nagkahiwalay lamang ang kanilang landas nang mag-aral ito sa Maynila. Nang halos butot balat na lamang ang natira sa pagkain, ay saka pa lamang napansin ni Ana na tila isang malaking isaw ang kanyang nilantakan. Pinasadahan pa niya ito ng tingin hanggang sa mapagtanto niyang isa iyong klase ng ahas. Gusto niyang maduwal at masuka ng mga oras na yon, subalit hindi niya magawa. Dahil mas nangingibabaw sa kanyang panlasa ang sarap ng karneng nasa kanyang sinapupunan. Binalingan niya ng tingin si Darius na nahuli naman niyang nakatingin sa kanya habang nakangisi. Subalit kaagad na binawi ng binata ang mga mata, saka ibinaling sa iba ang paningin, kasabay ng pagsipol-sipol nito. Hala, bakit hindi mo kaagad sinabi? Bakit hinayaan mong ubusin ko ang karninang sawang inihaw mo habang tulog ako? Aba na, sinubukan kong sabihin sa iyo pero pinatahimik mo ko, kaya hinayaan na lamang kita. Nakakatuwa nga eh, kasi sarap na sarap ka naman. Kaya mas lalo na lang kitang hindi inawat o pinigilan. Aminin mo, masarap na. Binusangutan na lamang siya ng dalaga. Saka tumayo at bumalik sa pwesto kung saan ito nakatulog. Hinayaan na lamang muna ito ni Darius saka naghanap na rin ng magandang pupwestuhan para na din makapagpahinga. Papasikat na ang araw nang magising ang binatang espiritista. Samantalang si Ana ay tulog na tulog pa rin.
Ginising niya ito para bumalik muna sa kanilang bayan. Subalit pagdating nila roon ay masamang balita ang bumungad sa kanila. Magkaibang lugar ng pamamaslang na naman ang gumimbal sa mga taga Bulacan dahil sa napakabrutal na pagpatay sa dalawang pamilya. Gaya ng dating mga naunang na biktima ay ganon din ang sinapit ng mga ito. Mas lalo tuloy hindi alam ni Darius ang gagawin hanggang sa ang mga kababayan niya ang nanisi sa kanya sa mga nangyayari at sinabing wala pala siyang kwentang espiritista. Mabibigat at masasakit na salita ang pinukol sa kanya ng mga ito. Pero si Ana ay hindi siya tinigilang payuhan at pakalmahin ang kalooban. Humantong naman sa puntong na puno na ang binatang espiritista at hindi siya makapagtimping sagot-sagutin ng mga ito. Sa mga nagawa kong kabutihan pala sa inyo na wala akong hinihinging kapalit, ay hindi ko aakalaing hahantong ang lahat sa ganito. O sige, total sa pagkakaalam nyo ay wala akong kwentang tao at hindi ako gumagawa ng paraan para malutas ang patayang ito, ay paninindigan ko na ang inyong mga sinasabi sa akin. Simula ngayon ay bahala na kayo sa mga buhay nyo, mga makasarili. Nilisan ng binata ang kanilang lugar na punong-puno ng galit at sama ng loob. Pinigilan siya ni Ana subalit wala din itong nagawa. Ano, ha? Susuko ka na lang ng ganon-ganon? Tatalikuran mo ang iyong nasimulan dahil sa mga mapanghusgang tao, ha? Paano naman kaming mga naniniwala sa iyo? Hahayaan mo na din bang mawala ang respeto at tiwala namin sa iyo? Akala ko ba matapang ka, Darius? Pwede ba, Ana? Umalis ka na. Kita mong wala akong magawa para tulungan kayo, hindi ba? Wala akong kwenta. Kaya iwanan mo na akong mag-isa. Iwanan mo na ako. Dahil sa taas ng boses ni Darius ay nagulat si Ana. Kaya napaiyak ito bago tumakbo palabas ng bahay. Tinigasan naman ng binata ang kanyang kalooban para hindi niya sundan ang dalaga. Simula ng araw na yon ay nagbago si Darius. Tumira ito sa kagubatan at kung saan sana natutulog. Bumababa lamang siya para bumili ng maraming alak para magpakalasing at mawala panandalian ng sama ng loob at bigat ng kanyang dibdib dahil sa mga problemang pinapasan. Naging pariwara ang buhay ng binata sa isang iglap lamang. Mas lalo siyang pinangilagan at pinangdirian dahil pagkalipas ng isang buwan ay nanlimahid ang buo niyang katawan ng dumi at libag. Iba na rin ang baho ng kanyang amoy, kaya nagmistula siyang pulubi sa mismo nilang lugar. Subalit wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil sila rin naman ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Tuloy-tuloy pa rin ang patayang nangyayari hanggang sa mga sandaling iyon. Pero hindi na niya iyon inaatupag pa. Talagang tinalikuran na ni Darius ang kanyang obligasyon bilang isang magaling na espiritista. Isang araw, habang lumalaklak ng isang bote ng alak si Darius sa tabi ng kalsada, ay nadaanan siya ni Ana. Tinitigan siya ng dalaga subalit umiwas lamang siya ng tingin na para bang walang nakita. Namuo ang mga luha sa mata ni Ana, pero kaagad din niya itong pinunasan sa kamuling naglakad. Muling nakaramdam ng konsensya si Darius nang makaalis ang kababata. Subalit muli niya itong isinantabi sa kauli tumagay. Ang laki kaagad ng kanyang ikinangayayat dahil halos alak lamang sa araw-araw ang laman ng kanyang tiyan at wala man lang maski anong pulutan. Hanggang sa umabot sa puntong nagkasakit ang binata at nagdeliryo dahil sa labis na gutom. Ang akala ng marami ay mamamatay na siya. Subalit makaraan lamang ng halos isang buwan, magandang resulta naman ang kinalabasan.
Nagising si Darius na nasa pamilyar na bahay. Nakita niya sa kusina si Ana na abala sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Mula sa isang kwarto ay lumabas ang balbasaradong lalaki na minsan na niya ding nakita sa gubat. Nang makita siya ng dalaga ay nilapitan siya nito saka inalok ng pagkain. Napatango naman siya dahil sa pagkalam na rin ng kanyang sikmura. Nahihiyaman ay ibinuka niya ang mga bibig nang subuan siya ng kababatang dalaga. Ana? Kumain ka lang dyan para manumbalik ka agad ang iyong sigla at lakas. Huwag ka munang maging madaldal para hindi ka mapuwersa. Muling nanahimik ang binata. Patuloy naman siyang sinusubuan ng pagkain ng dalaga. Nang mabusog ay dali-dali ulit siyang nakaramdam ng antok sa kanakatulog. Sa mga nagdaan pang mga araw ay matagumpay na nanumbalik ang sigla at tikas ng pangangatawan ni Darius. Nakakaya na din kasi niyang tumayo at maglakad ng mag-isa. Nalaman niya mula kay Ana na muntik na siyang mamatay. Subalit sa tulong ng ermitanyong nagpakilala sa pangalang Tatalino ay unti-unting nagamot ang naging malubha niyang karamdaman. Salamat Ana ha. Sa kabila ng ginawa ko ay nagawa mo pa rin akong tulungan para mabuhay. Sana pinabayaan mo na lamang akong mamatay para mapagbayaran ko ang mga pagkukulang ko sa inyong mga kababayan ko. Sus, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailanman ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Naiintindihan ko ang naramdaman mo nung napahiya ka sa mga tao, kaya hindi kita kinasuklaman. Patawad Ana kung naging mahina ako. Kung tinalikuran ko ang responsibilidad ko sa inyong mga kababayan ko. Kung nagpatalo ako sa problema at kung bakit ko hinayaan na masira ang kalusugan ko. Alam mo Darius, wala kang dapat na ikahingi ng tawad. Tao lamang tayo at nakakagawa din ng pagkakamali at maling desisyon sa buhay. Subalit habang may pag-asa ay pwede pa nating ituwid ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, Darius. Ibalik mo ang dating ikaw. Mag-umpisa ka ulit bilang isang magaling na espiritista. Alam kong kaya mo yan. Sa puntong iyon ay napaisip muna ang binata. May kabuluhanan kasi ang mga sinabi at payo sa kanya ng dalagang kababata. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang susunod niyang mga hakbang. Nagpaalam siya kay Ana na uuwi ng kanyang bahay. Pinayagan naman siya ng dalaga. Pagbukas niya ng pintuan ay naroroon sa labas ang kanyang mga kababayan. Humihingi ang mga ito sa kanya ng patawad at nagmamakaawa silang bumalik na siya sa pagiging espiritista sa kanilang lugar. Sa puntong iyon ay tuluyan ng nanlambot ang binata. Napaluha muna ito sa kanagsalita. Patawarin niyo rin ako mga kasama dahil sa pagiging mahina ko. Hayaan niyo, ipinapangako ko sa inyong lahat na sa lalong madaling panahon ay magbabalik na ang inyong iniidolong si Darius, ang espiritista ng Bulacan. Hiyawan at palakpakan ng mga taga-Bulacan sa mga narinig mula sa binata. Lahat ay nabuhayang muli ng loob na makakawala sila sa kamay ng mapaghiganting mga nilalang sa kanilang lugar. Sabay-sabay pa nilang isinigaw ang mga katagang, "Mabuhay si Darius! Mabuhay ang espiritista!" Muling nag-ensayo ang binata. May mga nakaligtaan na din kasi siyang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at mga paraan ng pag-atake sa pakikipaglaban. Halos 1 linggo din siyang nagsanay. Pero hindi pa rin niya magawa ang gaya ng dati niyang galing at husay. Muntik ba naman siyang mawala ng loob nang magsalita ang isang matandang lalaki. "Tatagan mo ang iyong isipan at pananampalataya sa Diyos, Darius, at malalaman mo ang mga kasagutan sa iyong mga pagkukulang. Walang nawala sa iyo. Kulang ka lang sa inspirasyon." "Tatalino, kayo po pala.
Maski ano mang gawin ko wala akong makitang pwedeng maging inspirasyon Ang mga taga Bulacan, ang mga nangangailangan ng tulong mo, ang mga taong nagmamahal sa iyo. At ako, hindi pa ba kami sapat? Napalingon si Dario sa likuran ng matandang ermitanyo kung nasaan ang kababata niyang si Ana. Dahil doon ay mas lalo siyang nabuhayan ng loob na bumalik sa pag-iensayo. Nginitian niya ang dalaga ng makahulugan. Sa kanya ito kinindatan. Nakaramdam naman ang kilig si Ana lalo na nang muling mag-ensayo si Darius na ganadong-ganado na ang mga ikinikilos. Muling nabulabog ang mga taga-Bulacan dahil sa mga sumunod na mga naging biktima. Wala na kasi sa lugar ang panghuling mga napatay dahil sa loob na ng simbahan mismo ito nangyari. Ang mga nabiktima ay ang pari ng simbahan at ang mga binatang sakristan. Ibig sabihin, pati ang pari at mga sakristan ay may mga ninuno sila na nasangkot sa pagkamatay ng mag-iinang ason. Kaya din sila pinaghihigantian ng mga ito. Sa mga sandaling iyon ay naibalik din ni Darius ang sapat niyang karunungan at pakikipaglaban bilang isang espiritista. Tatalino, pwede mo ba akong dalhin sa pinamumugaran ng mag-amang tiyanak at sinumpang aswang sa gubat kung saan man yon? Hindi maaari. Pero pwede kong ituro sa iyo kung saan sila namumugad. Magkaiba ang kanilang pinagtataguan. Ang tiyanak na anak ni Ason ay sa isang puno ng kaimito na hitik sa bunga, kung saan ito ay binaong buhay at kung saan din ginahasa si Ason. Baybayin mo lamang ang kanlurang gilid ng gubat at kapag may nakita kang papasok na daanan ay diretsuhin mo lamang iyon at dadalhin ka nito sa iyong hinahanap. Maraming salamat po, Tatalino. Iyong kanyang ama po na isinumpang aswang. Saan naman po nakatira? Saka mo na malalaman ang tungkol sa bagay na yan kapag nakabalik ka ng buhay. Tandaan mo ito, Darius. Iwasan mong malawayan ang halimaw na tiyanak na iyon. Dahil may kamandag ito nakatumba sa 10 kobra ang lakas. Kaya nitong lapnusin ang iyong balat para makapasok ang lason sa iyong katawan. Isa pa, hindi aksidente ang pagkapulot mo sa maliit na libreta sa kuweba. Talagang ikaw ang pinili kong pagkalooban ng aking mga karunungan. Dahil retirado na ako bilang isang espiritista. Gustuin ko mang samahan ka, pero wala na akong sapat na lakas para maglakbay. Naiintindihan ko po, Tatalino. Kaya pala unang kita ko pa lamang sa inyo sa gubat ay magaan ang loob ko sa inyo. Iyon pala, kayo ang pinanggalingan ng aking mga naging kaalaman sa panggagamot at pakikipaglaban. Asahan niyo po na itatanim ko sa aking isipan ang inyong mga payo. Maraming salamat po ulit, Tatalino. Mag-iingat ka, Darius. Alalahanin mo, may babalikan ka pang kababata mo na bukod sa maganda na, bata pa. Sige, ikaw rin. Baka kunin siya ng iba. Hindi nakaimik si Darius bagkus ay napatawa silang tatlo. Lumalabas na din kasi ang nakatagong kapilyuhan ni Ana. Kaya alam ng binata na nakaahon na ito sa lungkot at pighati sa nangyari sa kanyang pamilya. Buong araw silang nagkwentuang dalawa at sinulit ang mga oras na magkasama pa sila. Hindi kasi nila sigurado kung ano ang mga susunod na mangyayaring magaganap. Kung magtatagumpay ba si Darius laban sa tiyanak o mabibigo. Kung makakauwi pa ba siya ng ligtas o matutulad sa mga taong nabiktima ng mga mapaghiganting sanggol at halimaw.